Ito, ngayon, magaling ka na. Sa mata ng Diyos, magaling ka na. Wala ka ng sakit. Na-heal na yan, hindi ba? Ngayon, ano mensahe mo kay Stanley? Sa anak mo? Ay, Pag nagkita kayo, Stan. alam ko nasasabik na siyang makita ka rin. Makasama. Stan, anak. Praise the Lord. Maraming salamat sa mama mo. Nabasa ko lahat yung mga mga message mo sa mama mo. At saka yung message mo sa akin. Kala ko tuloy-tuloy ako ng magtampo. Pagbalik mo, yung sinabi ko sa'yo, at yung sinabi mo sa akin na hintayin kita, maghihintay ako na. Huwag kang mag-alala. Hihintayin kita para huwag ka na magtampo. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Mahal na mahal din kita. Kung naman nag-diferensya natin, anak, patawad na. Natuwa ako nung sinabi sa akin ni Ninya na pinatawad mo na raw ako. Natuwa rin ako nung manggaling sa bibig ng mami mo. Na kaya, pinapatawad niya na ng anak mo. Isa na lang, anak. Isa na lang. Hihirit pa ako. Gusto ko, ikaw mismo magsabi sa akin. Kahit boses lang kasi. Pinapatawad mo. Pero hindi ko sabihin sa'yo ngayon, gusto ko nang mamatay. Gusto ko lalong mabuhay. Hindi lang po yan. Alright, yan, galing. Okay. Lagi may pag-asa. Wala pong imposible. Siguro po, masasabi ko po, nangyari po lahat ng to may dahilan ng Diyos. At isa sa Stan sa nagpalakas ng loob ko. Anak, yung mga message mo, isa yan sa nagpalakas sa akin. Akala ko mamatay na ako. Pala hindi pa. Akala ko wala na nagmamahal sa akin. Marami akong inakalang mali eh. Kagaya ng sumama mo. Akala ko hindi na ako papansinin. Nung lumapit ako sa kanya, hindi ko siya narinigan ng teka, hindi ko siya narinigan ng ewan. Wala. Hindi siya nagtago. Lumantad siya, hinarap niya ako. Anong problema? Agad-agad, ito na. Dinala niya ako sa simple sa church. Dinilapit niya ako sa Panginoon. Hindi pa rin siya nakontento. Dinala pa niya ako sa ospital. Nung una, naloko ko ng doktor eh. Pero, mas ano palang doktor yung nasa taas. Siya po ang pinakamagaling na doktor. Pinakamagaling. Wala po ibang tatalo sa Dito naman sa lupa, meron din pinakamagaling na doktor. Sino po yun? Mystica. Kaya ang gamot ko, ay magpapalakas sa akin, Stan. Iisipin ko lang siya, gagaling na ako. Ay, hallelujah. Parang yun ang Gamot po. gamot ko, vitamins ko. Kaya anak, diyan ka lang. Andito lang ako. Hihintayin kita. Huwag mag-alala. Huwag ka lang magtampo. Antayin ka ng papa mo. Pero pangako mo Ano po yun? sabi niya kasi sa akin, na pag gumaling ako, hintayin ko raw siya, pag gumaling ako, pag dumating siya, at malakas na ako, magbabanding kaming dalawa. Sabi nga po niya, papasyal ka raw niya. Oo. Sama niyo naman ako. Oo, sa Manila so anak, di pa nakabalik ulit doon. Oo. Sabi niya, kahit saan niyo raw po gusto pumunta, dadalhin daw po niya kayo doon. Tama, saya-saya. Sobrang saya. Ako rin po, kung meron mang isang taong pinakamasaya sa nangyari niya sa buhay, isa po ako doon. Wala pong kapalit, lahat po ng pagod, lahat po ng paghihirap na pag nag-delay tayo dito. Oo. Ngayon, may bunga na siya. Tingnan mo to, tumuha to. Ngayon, Dito sa pato nagbigay meron sa akin ng lakas ng loob eh. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi makakarating lahat ng mga message ko sa'yo. At hindi rin makakarating lahat ng message ko sa mami mo. Kaya pinagtutulungan nila ako eh, maging si Jody. Isa pa rin siya nagme-message sa'yo. Kaya pasalamat ako, may mga taong ganito. Meron marami kang po mami nagmamahal mabait. sa inyo.
pinsan na mabait at asawang mabait. Amen. Tito, may tito ka pa. Hindi ka nag-iisa na, may tito ka pa nandito. Kung mag-alala, hinihintay ka na rin niya. At sana lahat yung mga pinagsasabi mo rin sa message mo, tutuhanin mo na. Tutuwa nga ako siya dahil iba ka na yun. Iba ka na magsalita. Matured na. Sabi ni Yaya, gumwapo ka raw. Ha? Sabi ni Yaya, gumwapo ka daw. Dati naman na siyang gwapo. Oo nga, pero mas gumwapo ngayon. Ito mo na, Reborn yung mukha. Yung mukha niya, refresh. Oo, di ba? Parang fresh na ngayon. Kahit si... Diba? Kahit si Nikki, Jesus, Kung JC. makita nila mga ko, halos hindi ako maipinta eh. Ayoko na magsalita eh. Ako nga rin po, natakot ako nung first meeting natin sa KFC. Sabi ko kay tita, Tita, hindi ko na alam kung anong itsura ni Tito ngayon. Kaya sabi niya sa akin, ano ba? Pero alam mo yung itsura ko yun po yung nagbigay din po sa akin ng lakas na loob para pansinin ka. Actually, third meeting pa lang po yata natin. Oo. Kaya, sabi ko, sa inyo po nakikita ko po yung tatay ko, malayo po sa akin sa papa ko. Kaya sabi ko, marami kong pag-asa sa inyo. Sabi ko parating hindi guys, Stan, nung nalaman ko yung sakit na yun, ayan, boy, ang Panginoon. Ang unang-una kong naisip, ikaw. Huwag magagalit ang mami mo, pero mas una kitang naisip sa mami mo. Kasi napakalayo mo sa amin. Eh, ang mami mo nandito lang. Pangalawa, mami mo. Kaya, sana magbago ka na rin. Mag-ingat ka. Huwag mo na akong gayahin. Tama ko, montik na. Saka huwag ka magbibiro sa Diyos. Wake up call po Tama. lahat yan. Tama ko, nagbibiro ako. Sabi ko, Diyos ko, kunin mo na ako. Eh, nagkasakit ako. God, joke lang. Nagmana sa ama, ha? Rudy Manlapas, komedyante. Buti nila, pinakinggan ako sa joke ko. Hindi seryoso ng Panginoon yun. Oo, alam niya kasi nagbibiro ako eh. Pinakala niya. Pero, God, huwag muna. Matagal pa po yun, matagal pa po yun. Kahit po pagdating po ni Stanley, hindi pa po kayo mapunin. Uy, message mo sa mga nag-smoke. Katulad ni Jason. Aray ko. Babala ko sa mga naninigarilyo ha. Sana matakot na kayo. Alam niyo ba ang ako, nung bata pa ako, kung magsigarilyo ako, nakakawalong kaha ako. Sa loob ng 24 oras kasi nagdadrive ako eh. Walong kaha. Oo, sa maghapon nakakaapat ako. Pagdating ng gabi, ang biyahe ko, Baguio, Manila, balikan yan, magdamagan yan. Kailangan huwag ka matulog. Ang driver, para huwag makatulog yan, naninigarilyo ko. Kahit ano ginagawa, kape, sigarilyo, dyan ako ng Montican. Tanggalin nyo na yung sigarilyo, yung alak. Giginaw pa pakiramdam nyo. Matakot kayo, isa lang ang buhay natin. Huwag nyo unahan yung Diyos. Siya ang kukuha sa atin. Huwag kayo lumapit sa Kanya para sabihin kunin siya. Kunin kayo. Huwag ganun. Hintayin nyo siya. Huwag nyo siyang pangungunahan. Kasi, pagka ikaw nagkasakit, hindi mo nalagaan ang sarili mo, hindi ka gagaling. Parang mas mabuti, iwasan mo lahat yung masamang bisyo. Puyak, alak, sigarilyo. Yan. Iwasan nyo na yan. Kayong mga bata pa kayo. O, year 2000, humintay ako ng sigarilyo. Nakita yung diferensya ko ngayon lang. 2010. Ang tagal bago lumabas lahat yun. Ito ako ngayon, nakaganit din. Pero nakangiti pa. Magbibigay ka na. Ano pa? Yun lang. Basta ingat lang. Muli po, sa lahat po ng mga nawawalan ng pag-asa, manalig po tayo sa Diyos. Sana po magsilbi pong inspirasyon ang kwento ni Mr. Romeo Manlapas sa ating lahat. Nadapaman po tayo, pero sa mga pagkakamaling yun, natuto po tayong bumangon. Ako po si Ninya Vanessa Sarandi para po sa Mystical Charity Foundation. Salamat po. Magandang gabi po. Muli po, nandito po tayo sa karugtong ng kabanata ng buhay ng ating kaibigan na si Nikki. Kanina po, galing po kami sa Philippine Lung Center para po ipagsasangguni at kunin ang mga resulta ng mga check-up na
pinasuri natin sa kanya. Miss Nikki, nung huli kitang tinanong, kinausap, 3 araw ang nakakaraan, iba yung angulo mo, iba yung itsura mo ngayon. Medyo maliwanas ang yung pagmumukha. Ganito nun, sa akin ko anong nangyari. Anong pagbabago? Ang ganda ng ngiti mo. Siyempre, pakiramdam ko gumaganda na ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Ay, makakayon. Ayun. Ay, wala pang dilig yata o ano man yun, siyempre. Punong-puno ng pag-asa ngayon ang nakikita ko sa pagmumukha Sobra. mo. Grabe. Ikwento mo nga sa amin kung anong nangyari sa lung center. Ay, naku, pagpasok ko, kabado na ako. Pati ba naman yung sa blood pressure, ayaw talaga gumana yung... Ano nga pala nangyari doon? Ba't ayaw Dali-dali. gumana? Ay, Diyos ko, sabi ng doktor, kuton ka ba? Ay, hindi ho. Paano cotton ka ba? Anong... Kasi bulak na ako magaan. Ilang kilo ka ba ngayon? 35. Diyos ko, 35. Samantala, kalahati lang ata ng kilo ko, ate. Tignan mo, kung pwede lang tanggalin lahat ng tabako, ibibigay ko sa'yo. Parang akong bulang talbog-talbog. Kaya nga, tingnan mo naman. Pero tinan mo, Diyos ko, flawless na. Oo. Yan ang gusto ko, punong-puno ng pag-asa. Kumusta naman ang resulta, ang check-up mo? Ay, nung una, Diyos ko, kabado talaga ako, grabe. Takot ko talaga. Pero nung ano na, nung nalaman ko ng resulta, ay, buhay ang mundo ko, umiikot na. Hindi na siya umihinto. Praise the Lord! Okay. Hallelujah! Amen. Yes. Amen. Yan ang namimiss kong Nikki, yung laging nakangiti, yung masayahin. Ay, hindi ko naman sinasadya na magpatawa o ano man. At least naramdaman ko talaga yung nasa puso ko yun. Yeah, tama ka doon. Correct. Pero ngayon, nabalitaan ko yung ibang pagpapagaling sa'yo ni Miss Mystica. Ikwento mo nga sa amin kung anong himala ang nangyari. Ay, nung nasa office na kami ng doktor, clinic ng doktor, ang takot ko kaya akala ko ano yung mga puti-puti sa x-ray ko, akala ko bulak. Yung pala, delikado na pala ang buhay ko. Yun na nga, akala ko matitikok na ako, hindi naman pala. Sabi ng doktor, sabi ko kay doktor, Dok, bukas na ba yung atay ko? Ay, hindi pa. Hintay mo pa bang mabutas yan? Ay, May sabi may pag-asa pa. Malaki pang pag-asa. Correct. Ganun talaga ang buhay talagang, ay, pagpatuloy ko ang buhay ko. Ngayon, andito ka na ngayon sa tahanan ng Diyos, sa bahay na masasabi natin maliwanas ang pakiramdam, kumpara sa dati mo nang tinitirhan. Anong pakiramdam ngayon? Ang buhay ko doon masalimuot dito. Pagkiramdam ko dito, ano na ako, parang nasa langit na ako. Kasi isang paraiso. Correct. Amen. Masaya na ako. Alam ko naman kahit na, ilan taon ka naman tumira doon sa Luzon? Nasa loob ng 20 years. 20 years. Mahaba-haba rin yung ano naman mensahe mo ngayon sa mga kaibigan mo doon na iniwan mo? Pero alam ko naman natutuwa naman sila sa'yo dahil malis ka man doon pero ngayon mas mabuti ka ng kalagayan, hindi ba? Naku, hindi naman sila malulungkot pero ano may gusto ko pang sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang, maraming salamat kay Lord at sumutulong sa akin kay Mystica at saka sa Mystica Foundation. Maraming salamat po. Gayahin niyo po ako malakas ang loob. Huwag po kayo magpapatalo. Labanan po natin. Labanan po natin ang lahat ng takot. At lalo na kay Frank na siyang nagbubukas sa aking mundo, bagong buhay. Siya naging tulay. At naging tulay Amen. para kay Mystica. Natulungan niya ako. At kung wala sila, paano na ako ang buhay ko? Saan ako pupunta? Ulit-ulitin ko man na maraming beses. Maraming salamat po.